Okay mga kababayan, Chris Ulo po at welcome back po ulit dito sa ating YouTube channel. Okay mga kababayan, pag-usapan ho natin etong isang tumatakbo sa pagkasenador. Ngayon darating hong eleksyon, Mayo 12, 2025 na dating, actually hindi siya dati, miyembro pa ho ng kaalyansa ni Pangulong Bongbong Marcos sa senatorial slate. O, habang pinopromote siya ni Pangulong Bongbong, nagpapromote din siya sa kabila kay BP Pusit. Kaya BP Inday Sara Duterte, alias Siminit, alias Pusit, alias Talangka, alias, ang daming alias nito, alias Surot. Kandamakmak ng bansag dito. Pag-usapan ho natin itong pinagli sa subdivision sa Camellia Homes, Camille Villar, mga kababayan, palakpakan natin. Ma'am Camille, ganda ng intro ko sa iyo ha, baka magreklamo ka pa. Hindi naman hulingin sa kaalaman mga kababayan. May video ho tayong pinalabas nung nakaraan na kung saan ito ho si Camille Villar tumutungtong ho sa entablado kung ano-ano mga pinapangako sa taong bayan. Kung maririnig nyo nga, grabe ang pangako Kulang na lang sabihin ni Camille Villar, wala kayong mararamdaman ng kahit anong sakit, kahit rayuma, wala. Pag ako ang binoto ninyo. Pag ako ang binoto nyo, ultimo arthritis ninyo, mawawala. Kulang na lang, ganun ang ganda ho ng mga sinasabi ni Camille Villar dyan sa entablado. Bawat tungtong niya kung saan magpunta ang alyansa ni Pangulong Bongbong Marcos. Ang problema mga kababayan, although magaganda mga sinasabi nito, no, mga magaganda sa pandinig, no? Kumbaga masarap pakinggan sa tenga, no? Kung ikaw ay talagang isang kahig santo ka, talagang mahirap ka malilibang ka no? Kumbaga mapapaisip ka magkakaroon ka ng bagong pag-asa maniniwala ka sa kanya. Ito mga kababayan, hindi naman hulingin sa inyong kalaman. Pero hindi naman tayong pinakitang video ng nakaraan na kung saan yung mga taga Bulacan, mga Bulacania, halos isumpa. Halos isumpa itong mga Villar na ito. Kasi mga kababayan, kung di ako nagkakamali, itong Bulacan, dati nang may nagsusupply ng tubig dito. Water district ba yun? Kung hindi ako nagkakamali, pakitama na lang, pakicomment na lang ako sa comment section kung mali ho yung aking pangalang nabanggit ng kumpanya. Water district ba? Okay naman daw ang supply ng tubig, malakas. Yung konsumo, yung presyo ng tubig, pag buwan-buwan siguro silang nakakakuha ng bill, tama yung supply, maayos daw, mababa lang. Ang pinagtataka ho ng mga taga Bulacan, bakit ho nakipag-sanib puwersa yung water district, kung di ako nagkakamali sa pangalan, at yung negosyo ng mga Villar na prime water, na kung saan, okay lang naman daw siguro mag-sanib puwersa para sa ikakabuti. Ikakaayos pa, ikagaganda pa ng supply ng tubig doon sa mga iba't ibang barangay ho ng Bulacan. Ang problema, kung kailan nagsanib, naging worse. Kahirapan daw sa tubig, laging wala. Mahina ang tulo ng tubig sa gripo. Nawawalan. Bukod pa doon, ang mahal daw ng konsumo. Ibig sabihin, nagmahal yung bill nila buwan-buwan kaysa dun sa dati na wala pang kasosyo ang water district, kung di ako nagkakamali sa pangalan. Kaya nagtaka sila, okay naman daw ang supply ng water district. Mababa rin ang presyo ang konsumo. Bakit sanib puwersa pa rito sa demonyong kumpanyang ito? Kung prime water.
ng mga bilyar. O ay isipin mo, Ma'am Camille, kung di ka ba naman isa ka ring lukaret, kung ano-ano pinapangako mo dyan sa ibabaw ng entablado para sa mahihirap, eh mismong negosyo nyo ang nagpapahirap doon sa lugar ng Bulacan dahil hindi maayos ang inyong kumpanya. Tapos kung ano-ano pinapangako mo doon sa entablado, may tililing ka ba? Kaya eto, andito tayo, kinakailangan nating i-broadcast or kailangan i-bulgar natin ito para malaman Luzon, Visayas, Mindanao. Na huwag kayo maniwala sa babaeng ito. Doble kara pa. Kung di ba naman, kung talagang may isip ka, alam mong, siguro naman aware ka na magkaaway si PBBM tsaka si Talangka. Eh, nauna ka lang ini-endorso ni PBBM bilang paggalang sa presidente at ini-endorso ka. Ba't magpapataas ka pa ng kamay kay BP Inday Sara Duterte? Doon pa lang halatang may asal ka na eh. Gaga ka din eh. O, pakinggan nyo ito si Gobernador at Vice Governor ng Bulacan. Bulacan officials. Itong dating artista or artista pa rin. Siyempre, ito hong si Governor Daniel Fernando. At itong si teka lang. Sorry. Pakilala muna natin. Si Vice Governor Alex Castro. Ulitin natin at itong si Governor Daniel Fernando nagsalita na about ho rito sa Prime Water na negosyo ho nitong pamilya subdivision, mga bilyar. Pakinggan natin at hindi na nakapagpigil itong dalawang ito dito sa negosyo ng mga bilyar. Putik wala namang problema kahit kayo ng pinakamayaman sa buong Kalawakan. Pero the more na aanin nyo ang yaman ninyo, aanin nyo ang negosyo nyo, kung yung negosyo nyo hindi magandang serbisyo. Tapos pangako doon, kesyo ganyan, kesyo ganito. Pag nanalo. Putik negosyo nyo, hindi nyo maiayos doon sa Bulacan. Para kay mga tanga. Pinagago na yung tao. Pangako mismo negosyo nyo, pahirap. Paano ko nasabing pahirap? Isipin mo nagbabayad yung mga taga Bulacan. Mahina ang konsumo ng tubig, mahina ang tulo. So, pakinggan natin to. At pinag-usapan namin. Kasi sabi ko, ano bang accountability ng Prime Water sa atin? Para lang tayo naka-hostage dito na saltaan tayo ng salita, pero parang hindi naman tayo pinakikinggan. Tapos, nalang ko yung mga hotline nila. Yung hotline nyo ba na yan, gumagana? Kinuha ko yung number nila, tinawagan ko, walang sumasagot. Yung mga comment section nila sa Facebook, naka-off. So, wala talaga. Putik na yan. According dito kay Vice Governor Alex, tinatawagan nila, yung hotline ng Prime Water, wala. Cannot be reached yata. Reach na kasi, kaya cannot be reached na. Comment section sa mga video, post, FB page, naka-turn off yung section, yung comment section. Abay, matindi ito. Matindi ito. Parang gusto nito kabig lang ng kabig. Walang pwedeng mag-negative ko. Ano ba yung mga bilyar? Ano yung mga bilyar? Anong takbo ng utak nyo? Yung parang madinig tayong taong bayan. Kaya ako na mismo, nagsalita, nag-privilege speech, hiniiring po namin. At ang hiniling namin sa kanila, asan yung MOA? Asan yung kontrata? But humihingi kami ng kopya ng kontrata hanggang ngayon, hindi pa rin nila binibigay.
Kasi para malaman natin, tingin ko marami ng mga violations. Ang tanong namin nga sa luwa, paano po natin paano sila ma-account? Kasi parang ang dating sa amin, parang hanggang dito lang kami kasi hindi namin sila hawak. Mas may nakakahawak sa kanila yung national. Yun yung hinihintay ko sa kanilang reporting. Sabi nga ni Governor na he would issue an EO if ever masubmit sa kanya yung report. As someone crafting that report to. Kaya lang kaya nagsimula sumanib ng pwersa itong district water ba, kung di ako nagkakamali, at dito sa prime water ng mga bilyar, ano? Kaya lang kaya sila nagsanib pwersa dyan, nakipag-alyansa, nakipagsanib pwersa, mag-sosyo. Play natin. For the governor, ano yung findings so far? Like, what are you recommending to Kasi the sila governor? mismo nagsasabi bakit talagang problema nila. Oh. Like yung mga pipe nila, hindi pa nila naayos. Pag may nasira, That's why I waited for their waiting for their report. May Kasi mga ako na yung final action dito because Gov, ang executive tayo. pa doon, meron pang mga reklamo yung mga contractor na hindi pa nababayaran doon sa pag-ayos ng kalsada. Kasi minsan pag binubutas nila yung kalsada, hindi na binabalik eh. So marami talagang problema. And I'm appealing to the national government. Kasi this is not only issue in Bulacan. Ang problema ng prime water, hindi lang sa Bulacan. Problema din to sa Cavite, problema rin to sa ibang lugar. I think this Putik, ang dami na palang, di lang pala sa Bulacan yan. Cavite. Bulacan, may sinabi pa. Iba't ibang probinsya. Naku, yung dadaling sa, ano yan. Putik, kung yung dadaling dito sa lugar namin yan. Putik kayo. Ha? Ako pa naman mahilig maligo. Ako pa naman mahilig maligo sa isang beses sa isang linggo. Ha? Mahilig pa naman ako maligo sa isang beses sa isang linggo. is a national issue. Dapat pakialaman na rin ng mga legislator natin sa national government. Na dapat pakialaman na ito, na matulungan kami dito sa Bulacan. San Jose del Monte. Alas 3 ng madaling araw gumigising ang isang lola para lamang mag-igib ng tubig. Story ng rapper. Kwento lang din sa akin yan. Meron din Putik na yan. Gigising ang isang matanda na dapat nagpapahinga pa. Mag-e-effort ng oras. Kinakailangan putulin. Ihinto ang kanyang mahimbing na pagkakatulog para lang bigyan niya ng oras ang pag-igib. Dahil itong prime water, hindi maganda ang supply. Tapos itong anak nyo, Mr. and Mrs. Subdivision, pagkatutungtong ng entablado kung ano-ano mga sinasabi, magagandang, sabi ko nga, kulang na lang sabihin. Pag ako nanalo, ultimo arthritis, rayuma, wala kayong mararamdaman. Tapos, kung ano-ano mga pambubulang sinasabi nyo sa entablado, tapos ito yung mismong problema, hindi nyo maayos-ayos. Sarili nyo pang negosyo. Kapal naman ang mukha nitong mga tayong meron sa Marilao. Actually, nung nakaraang, baka may mga nakaraang buwan, mga January. Shortage of water talaga sila. Nasira yung kanilang tubo. Ngayon, gumawa po ako ng resolution na ma-waive yung bill nila for that month. Kasi nga, paano mo sisingilin? Sira nga yung tubo. Paano mo sisingilin yung mga tao? Di syempre, magreklamo sila. Awa ng Diyos naman na i-waive naman kahit paano dun sa yung mga apektado. Pero hindi lahat ng mga nandun sa barangay na yon o dun sa. So, kailangan mahabang battle to. What would you recommend that at least the governor do? Or yung local, at your where you are, ano yung magagawa ng government? At least to help the suffering of the kailangan ma-review namin yung sasab ko niyang palalawigan. Ma-review namin yung provision, yung kontrata nila. Okay. At kung may mga violations, dapat managot sila. At dapat mabigyan din ng tsansa yung ibang company na mag-serve. Kasi parang nangyayari sila lang yung options. Wala nang ibang option na pwedeng magbigay ng tubig sa mga probinsya. Take it or leave it. Kung yan ang may bibigay namin, parang ganun. Doon kung papayag siya, kung ito'y makabubuti, pero I suggest i-revoke na talaga yung kanilang service. Di ba? Wala na talaga.
Di ba? Tapos papasukin nila yung ibang company Ayan yan. na mag-serve dyan. Kasi kung talagang poor ang kanilang service, I suggest to revoke. Lahat We're yan. also getting reports na apparently the local water board is recommending the cancellation of the joint venture Yes. of Prime Water in San Jose del Monte. Do you know anything about that? Ngayon pala. Actually, dapat, Tingkol, lahat, actually, hindi lang sa San Jose, not only in San Jose del Monte, Malolos, Marilao. Yeah. Sa Malolos na napakadami. Alam mo, nagiging dahilan lagi ng Prime Water, hindi po kami sakop ng LGU. Meron meron parang sekretary na nagsabi na ang humahahawak walang control ang mga LGU sa mga LGU mo ate ng 2019. parang ganyan na yun yung parang lakas ng loob. Putik na anong klaseng katwiran niyang katarant. Hindi raw ang Prime Water daw hindi sakop ng local government unit ng LGU. Pero pag nahihirapan ang taong bayan, nahihirapan ang nasasakupan ng mga opisyales sa LGU, local government unit, tulad nito ni Vice Governor Alex, Gobernador Daniel Fernando, sa kanila dumudulog nagrereklamo dahil sila mga opisyal mga tanga pala kayo Sira ba mga tuktok talaga ninyo? Isipin mo, pag may nagreklamo dyan sa dalawa na yan kay Vice Governor Alex at Governor Daniel Fernando ng Bulacan. Halimbawa ako, baka pwede nyo kami matulungan kaysa ganyan. Ang hirap ng tubig, ang hirap ng supply, tapos ang mahal ng konsumo, bill namin. Ano sabihin? Hindi ko namin magawa ng paraan yan. Hindi namin hawak ang Prime Water. Hindi ko kasi hawak ng LGU yan. Saan pa hihingi ng tulong yung mga taga-Bulacan? Kaya na pa sila dudulog? Kay Donald Trump? Anak ng putik. Anong klaseng mga katwiran itong mga hayop na ito? Ang mahirap pa rito, although hindi nila binabanggit ang pamilya Camellia Homes, ang mga Bilyar, at ito si Camille Bilyar, hindi nila binabanggit, no? Kasi ang Prime Water lang ang problema, although negosyo ng mga Bilyar yan, hindi nila binabanggit. Isipin mo tumatakbo pa ang isa sa kanilang pamilya, si Camille. Ang dami mga ganda sinasabi sa entablado. Tapos ito mismong negosyo nyo, hindi nyo maayos. Anong kalokohan yan? Anong klaseng mga pangako sa taong bayan yan? Dapat ito maimbestigahan ng Senado. Bulacan Official, Senate must prove untouchable Prime Water. Sabi rito ng Rappler. Dapat maimbestigahan yan. Kailan kaya sumanib persa ang water district sa Prime Water, no? Ng mga Bilyar. Mga panahon na naman ng mga Duterte. Ano rito? Ang daming mga issue, iba't iba mang issue. Pero pag tinutumbok mo, nakakarating ka na ng dulo, Duterte na naman. Duterte na naman. Putik. Okay, maraming salamat po mga kababayan. Kita-kita ulit tayo sa panibagong live, panibagong vlog. Paalam po, pasamantalangin yung lingkod o stress ulo. Lagi natin tatandaan doon, follow the majority. Follow the right way. Maraming salamat. Kita-kits po tayo ulit. Bye-bye.